Mayor, Honorable Francisco Isko Moreno Tumagoso. Thank you. Palagpakan natin si Atty. Tero. Para natutulog lang. Nakapandin eh. Ano, Pat? Good morning! Good morning! Well, unang-una, gusto ko lang pong ibigay yung kredito. I always do that naman, whether opposing party, o kung sino man, whether political or person, or sino man sa atin. Pero may ginawa po since July 1, when we assume this mandate, ang CCRO, ang ginawa po nila, meron silang halos weekly na bumababa sa barangay para yung mga tao na naghahanap ng kopya ng birth certificate, walang nawala dahil sa sunog o aberya, at saka yung mga nangangailangan ng kopya para hindi na tumosgas pamasahe sa City Hall. Yung team na ni Atty. Teron. Thank you very much. Pumupunta sila sa yung binanggit niya kanina na programa. So natutuwa po ako dahil sabi ko, sige kako, tirahin nyo ng tirahin, suyurin nyo na suyurin, mano pa, immediately, after na may malaking sunog. Kasi sa sunog, wala pong natitira. At ang mga papelos o sa katulad ng birth certificate, kasal, and so on and so forth, yun yung mga unang nawawala. Kinakailangan nyo regularly. Saan? Lalong-lalo na sa eskwelahan. O sa mga pensyon, o mga pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao. Malaking bagay yung ginagawa nila. Kaya thank you very much. Keep it up, Attorney. 107%. Paldo. Kasi natutuwa yung mga empleyado pagka tumataas ang income. Because at the end of the day, hindi tatakbo ang anumang uri ng pamahalaan. Lahat ng pangarap natin, mananatiling pangarap. Pag yan ay walang pera, madalit salita, I think it goes to everyone. But today we're very grateful to our fellow Filipino who visited us and trusted the city government of Manila and the city of Manila. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, nandito po si Mayor Ricardo E. Padilla. Kasama ang kanyang Vice Mayor Christian P. Binuya. Sangguniang members, Maylene Ruz, John David Padilla, Norier Marcelo, John Marvin Ronquillo, Roniel de la Cruz, Melody de la Cruz, Jomar Dandan, Gina Morales, Rolando Gragasin, Lance Vincent Caisip. Yung buong gobyerno ng pamahalang lokal ng Municipality of Bungabon, Province of Nueva Ecija. Nandito po sila. I'm honored. Thank you, Mayor, for visiting us. Kaya isang mainit na palakpakan sa ating Mayor. Sino ba sa inyo ang high blood? Taas ang kamay. Mga matataas ang dugo. Iwasan nyo na mga karne, kumain kayo ng gulay. Maraming dala mga taga-Bungabong ngayon. Andiyan sa Kodli. Kaya ito sweldo sa isang araw, di ba? Kung gusto nyo makabili ng murang gulay, di na lang po tayo ng bayan ng Bungabon, Nueva Ecija, sa pamumuno ni Mayor Padilla. Kaya yan ay lagi ko pong hinihikayat. Nung nakaraan nakita po ninyo yung mga taga Mindanao at iba't ibang bayan at meron pa tayo susunod na bayan na dadapo dito. Inihigop ko po sila, pumunta kayo rito. Makatulong man na tayo sa kapwa natin Pilipino sa probinsya. Pangalawa, tigit sa lahat, ay yung aking mga kababayan sa lungsod ng Maynila makabili ng murang pangunahing bilihin. Kaya po, maraming salamat, Mayor Padilla, sa tulong ninyo
sa lungsod ng Manila. Mas kami tinulungan ninyo. Kung sa inyo iniisip ninyo kayo tinutulungan ng lungsod, hindi po. Mas kami po natutulungan. Unang-una, yung aking mga manininda sa palengke. Makakahanap ng direktang producer ng gulay, prutas, mga bagay, pagkain sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Pagka nakamura sila, maswerte na yung bibila sa probinsya. Pero mas maswerte yung aking manininda. Lalaki ang kanyang kita. At mas maswerte yung aking mga consumer. Dahil mas mura nilang mabibili yung mga produktong galing mismo sa bungabo. Kaya po muli, Mayor, mga kasama ko naglilingkod sa bayan, palakpakan natin, Mayor Ricardo Padilla. Ang pangalawa, pasasalamat ang mga batang MTPB. Taas nga kamay, nandito ba mga taga-MTPB? Ayan. MTPB, hoy, wala nang biyahe ng jeep, at parang wala pa kayo. Di po, alam nyo, natutuwa po ako sa MTPB dahil nung nakaraang programa ng lungsod ng Maynila, we have served 931,000 riding public sa libreng sakay na naganap sa lungsod ng Maynila. And the good news about it, while the number is so huge, but we only spent 20 million plus barya lamang. Napakaliit. Nagawa natin ang paraan na maibsan yung nararamdaman ng mga mananakay sa hirap ng buhay. Higit sa lahat, nagkaroon ng kapanatagan ng mga driver, may takdang kita at may panggasolina at mga operator. Buong ecosystem ng public transport na kinabang. Pero yun po hindi na mapagtatagumpayan ng maayos kung wala naman po saan ba si Director Biyahe. Yes, Dennis Biyahe at MTPB. Ayun, si Director Biyahe at mga taga-MTPB, palakpakan natin sila. Ayun, yun. Thank you very much. Again, sa ating pamilya ng mga driver at saka mga driver at operator, maraming salamat. Kayo'y nakiisa sa pagpabayanihan sa oras ng krisis ng ating lungsod at ng ating bansa. Dito man lamang, isa sa 1,600 local government unit makaramdamang utaw na gumaang ang kanilang pakiramdam sa gitna ng krisis. Good news, I don't know if you saw the announcement of Malacanang, DOE and President Bongbong Marcos. Tomorrow we're going to have 20 pesos pa pa? 20 pesos? Decrease sa presyo ng diesel. Good news yun. Sana magtuloy-tuloy na. Dapat talagang maging spaghetti. Spaghetti pababa. Hindi dapat puro pataas. Ang bigat eh. Sa totoo lang, ang bigat. Nararamdaman natin lahat. But, sabi nga, sa kasabihang Ingles, after the rain, there is rainbow. Ayun. Lalabas din ang bagari. Pagkatapos ng unos. May awan Diyos. Makakaraos tayo. Hindi pa tayo tapos. Bukas, ipararamdam naman natin sa mamamayan yung ating kompromiso among each other. The city government and the local community bakery in the city. The city government will augment some cost of operation sa ating mga panaderya, yung mga participating panaderya. Ano pong bisa noon sa mamamayan? This is, in our own little way, surgically helping certain sector to reach as many as we can with the little amount being utilized by the city government through its taxpayers' money. Tomorrow, mag-i-start na tayo mag-deliver ng tulong sa mga panaderya. Na ang kompromiso naman nila, in the next 30 days, hindi magtataas ang what you call Filipino bread or Filipino
basic bread. Kaya ako naman paniwala ko, ito po ay mukha ng Filipino breakfast or almusal ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi lang Manileño, Pilipino. Mayaman, middle class, mahirap, pandesal, pandelimon, monay, Spanish bread, putok. Ikaw, Jess, meron? Wala. Ang init ng araw. Ang aga tumaas ng araw. Buti na lang, may magic tong salamin ko. Kaya lang, lugi ka, namumula na yung mata. Dito ka na. Ayan. Nag-iinit ka. Totoo puti, ang aming na-reach na agreement, wala akong gagalawin sa kanila, basta proteksyonan lang ang mamamayan na magkaroon ng kaparatagan na anumang presyo nila ngayon ay hindi na papalo in the next 30 days. So may awa ang Diyos. Tulong-tulong lang. Sa 16 naman, itong linggong ito, baka po dumating si President Marcos muli sa Maynila. Dahil baka ipatupad na yung programang bigas sa ating mga mamamayan. Sa mga manggagawa, pampubliko at pribado. Malaking sektor ng mga manggagawa or working class. At siyempre, ganun din yung tuloy-tuloy na tulong natin sa mga transport group and some community members. But this time, the uniqueness of this program is some of the taxpayers will benefit from this program. And this will run for the next 6 months of our lives this year. Kaya puti excited po kami na i-implement to. Maraming salamat, Telma. Pasensya ka na, makulit ako. Nakita mo yung kakulitan ko. Tumama sa aberya. Kung hindi tayo nagkayak, kung hindi tayo nagmadali, kung hindi tayo naging mabilis kumilos, malamang hanggang ngayon hindi pa natin ni-implement yun. But now we are ready to implement yung tulong na ibinigay sa atin ng Office of the President. I'm happy and thank you and proud of you. Thank you, Telma, at 10 ng iyong mga kasama. Nais ko pong pasalamatan at kilalanin Doctors Without Borders is with us today. Medicine Sans Frontiers. Dr. Goygoy Manangama, Deputy Director Operation Paris Office. Eli Sok Sel, Manager Tokyo Office. Forgive me in advance, I hope I pronounce it right. Dr. Shuaib, Head of Mission, Medical Coordinator, MSF, Philippine Branch. Mukadas Yakubova, Project Coordinator, Tondo TV Project. Waring Seco, Logistics Supervisor, Tondo TV Project. Sila po ay tumutulong sa atin, labanan ng TV. Pero at the same time, pagbibigay po sila, walang-wala lang. Talagang pag mapagbigay ka, Jess, mabilis bumabalik sa'yo. 100 times. Bakit ikaw, puro pagmamahal ang binibigay mo, walang pagmamahal mo? Waiting. Napaka-pasensyoso mo, pag 60 ka na, wala pa rin. Love you, Jess. Sila po ay magbibigay ng 1 mobile x-ray van. Thank you very much. Doctors Without Borders. Okay? And through the effort of our Vice Mayor Chi, merong magbibigay sa atin Mr. Jason Ivan Cuat, President Philippine Feline Club, ng 100 bottles Canvac-R vaccine with sticker inside, 10 boxes, 1,000 pieces, 3 cc syringe, 1 pack, 1,000 pieces cotton balls, 1 bottle isopropyl alcohol,
1 box, 100 pieces, disposable gloves. Thank you very much. Shout out lang mga taga Chicago kanina. Andiyan may ano tayo, balikbayan. Kamusta kayo? Baka may sobra. Charot. Welcome po sa Manila. Nakita ko sa mga balikbayan natin. Through our leadership in the party, Ernest Ramel, 100 boxes of 12 1-liter cartons of Parkadia UHT milk from Poland. Ayan naman po'y binigay, no? Ng ating mga mabubuting loob na kababayan, Hans Walter Chua, CEO of Simon Group. Lu Pei Lim, CEO of Green Thumb Precision Farm. Bibigyan ho lahat tayo ng gatas. Yung gatas ipadadala ko naman doon sa mga alaga natin. Yung mga pinalagaan natin ng gusto kay Jay De La Puente sa atin, sa Boys Town. Yung mga lolo't lola ko doon. At saka yung mga batang kinakalingan natin. So, yan po. Umuulan na ang biyaya at pagkakataon. Salamat sa Diyos. Nakita nyo, sumikat ulit ang araw sa Maynila. Daman-daman namin ni Jess yung init. But kidding aside, as I have said, in our own little way, sa tulong ninyo, pipilitin kong maging mabuti, mainam at masino na anumang resources na meron tayo, gagamitin natin na epesyenteng makapaglingkod sa tao. Unti-unti lang. And nasabi ko na, ilang Lunes na matatapos din naman. Ang lahat ng bagay may katapusan. Tiyak yun. Hindi araw-araw masaya, hindi araw-araw malungkot. May tapos ang lahat. Kaya Jess, matatapos din yan. Gusto ko talaga magka-nobya to eh. But again and again, I'm happy to inform the Pamantasan Luzon ng Maynila community. The other day, I think Paul, for the first time, laging on time ang City of Manila sa ating mga obligasyon sa ating Pamantasan Luzon ng Maynila. Nakakabawas pa tayo ng lumang utang. Tama ba, Paul? So, ibig sabihin, yung lahat ng mga sinabi ko nung mga nakaraang flag ceremony na tulungan ninyo akong maging epesyente kayo sa inyong kanya-kanyang opisina. Tingnan po ninyo, nagbubuti po, nagdadala po ng magandang resulta. Talaga po nga, pag tayo naging masino, mainam sa kanya-kanya natin field of undertakings. Bubuti't bubuti. May pupuntahan. May mararating. Kaya sa inyo pong mga narito, lalo na, marami sa inyo, pang-retire na. Magre-retire na. Thank you for all those years that you have dedicated your life and time to be of service to the people. But, in the last mile of our life, particularly in our career, siguro magandang maalala ninyo ang tanong na ito. Sa nalalabing taon ng aking paglilingkod sa siyudad ng Maynila bilang bahagi ng pamahalang lungsod, ano ba ang nagawa ko bilang kasapi nito? Kasi yung tanong na yan, hahabulin kayo niya. Pag kayo'y kukuya-kuya-kuy na sa tumba-tumba, babalik ang alaala. Ano ba naging partisipasyon? Ano ang naging bahagi ko upang makagaang sa katatayuan ng aming mamamayan, sapagkat ako'y bahagi ng pamalang naglilingkod sa Kanya. Kaya I encourage each and every one of you, to those, kasi I've been signing retirement eh. Pero huwag kayong mag-alala. Dami ko rin hinar last week. I-announce ko na lang next week patungkol sa Baseco Hospital. But
kayo mag-alala. Eh, kung kayo nagbuti at magbubuti pa, at habang kami naririto, hindi namin ipagpapariwara yung mga araw na pagtsatsaga, hirap sumakay, nabaha, lahat na, pati may lagnat ka, pumapasok ka, lahat ng sakripisyo ninyo sa paglilingkod, ay habang kami naririto, pagbubutihan naman namin at pagpapatuloy na maglingkod ng mainam sa ating mamamayan. So muli, another week, and I hope this week will be a better week for everyone. Katulad ng panalangin kanina nung nagdasal sa atin. Sabi niya, sana nga naman magkaroon na ng kapayapaan sa mundo. Let there be peace on earth. Because with peace, we can move fast. In peace, we can be more productive. Kaya wala talagang may papalit sa kapayapaan. Walang katumbas kapag may kapayapaan. And thank you for that prayer. No? Na sana nga. So muli, another week, stay healthy. And can you smile? Can you smile for Jess? Smile because, again, let me remind you, like what the saying, yung sinabi sa salitang English, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. Be of service wholeheartedly while you're here. Masarap maglingkod sa bayan. Masarap ang mabigyan mo ng ngiti ang isang nagdarahok, nakararamdam na masamang karamdaman at napangiti mo, napalubag mo ang loob. Walang kapalit yung mga ngiting yaon ng ating mga kababayan. Mag-ingat kayo, maging malusog kayo ngayong linggo to. Kailangan ko kayo. I cannot do it alone. I need each and every one of you. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you. Mainit na. Baka mainitan. Paano nyo na? Saan tayo? Sa X-ray po. Hindi yung... Andito sir yung truck. Sir, nandito yung truck nila. Yan, dyan. Hindi bang... Halika, sana sila sa inyo. Ayun. Nag-confirm nga siya sa akin. Okay. Yes, sama kami. Okay, thank you. So much. Ay! Tara ka, Vice. Dito mo sa kabila. Okay. Ayun na sila. Ayun. Ayan. Good morning. Dating election, boto ko ikaw. Thank you. Boto ko ikaw. Check. Thank you. Boto ko ikaw, ha? Halika po kayo. Halika, nagsabi. Kanina pa ako nakatingin sa ako. I'll see you upstairs. Saan tayo? Yung sabo. Ayan. Yun.
Yun. Sayang naman, layo ng biyahe. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Yun. Shoutout sa taga Maynila. Sa Sitio. Ral. Hindi nga 800. 70 na lang. Ganda ng bawang. Sibuyas. Halika na kayo. Kuya. Laki ng pin. Tama-tama, sweldo sa isang araw. Galing to ngayon. May namano nyo, Mayor, ha? Ito, sa'yo. Mura? Mura, boss. Hindi, magugusto sa bahay. 1 kilo, 46. 46 sa kilo. Mga ilang piraso ito? Ay, sana. 2 kilo. Para panggisa. 2 kilo. 46 sa kilo. Kulang yan, 2 kilo. Pakilo mo, boss. Kalugi naman. Para panggisa, oh. Ay. Wala pong presyo. Wala pong presyo.
Wala pa tapos. Oo nga. Ako muna. Sir. Okay. Thank you po, sir. Thank you po. We'd like to acknowledge the presence Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso and Vice Mayor Chi Atienza, together with Congressman Amado Esbagatin and Director Crystal Bagatsi. Ang punong lungsod ng Maynila, Kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you. Hi. Hello. Ngayon, alam ko mainit ang panahon. Pero, huwag kayo mag-alala, mga ataps. Mamaya, mag-swimming kayo doon sa mga swimming pool natin. 1-2 sawa. Dami nagsiswimming ngayon ng mga bata sapagkat noong Marso, sinabihan ko si Director Pio. Sabi ko, yung swimming pool, ginagastusan natin. May gumamit,
o wala, gagastusan ng pamahalaan. Kaya sabi ko sa kanya, magsasanger. Kasi mga bata, nasa kalsada, may batya. Diba, ganun naman tayo sa kalsada. May pa-swimming pool sa kalsada. So sabi ko sa kanya, kako, open it to public. And I'm happy to report to you, yung mga bata, ako, naglalanos-lanos yung mga daliri sa kakababad sa swimming pool natin. 6 na swimming pool sa buong Manila, District 1, 2, at 3, 4, 5, 6. Kaya sa mga anak ninyo, sa mga apo nyo, o kayo mismo, halimbawa, pupunta kayo ng shoutout sa mga batang 80, mga dekada 80 dyan. O pupunta kayo sa Laguna, gagastos pa kayo. O dahil doon na kayo mag-birthday. Kasi pati birthday, pinagagamit mo ngayon, ang lahat ng swimming pool natin, wala kayong tosgas. Mananawa kayo. Kaya lang mga bata, pag magwiliwi, sa banyo ha, hindi sa swimming pool kasi baka maging kulay orange na yung ating swimming pool. But I'm very happy, nag-i-enjoy ang mga batang Manila. O mainit ba? Nainitan kayo? Partida pa yan, naka-aircon pa tayo. O pero mamaya, bawat isa sa inyo, o may regalo ang inyong pamahalang lusot, may electric pan kayo. Ipabigay nyo mamaya, ataws, pandagdag. O ikaw, beautiful, o kunin mo na. Bigyan mo na sa ataws. Maabilidad yun. Malayong mararating na, talas ng mata. Ina-armor ka agad sa, ayun, huwag ka na yun. Ayan. Yung may ponytail. Anyway, good afternoon, ladies and gentlemen, to the proud parents of our graduates today. Una, natutuwa ako, excited ako sa mga kabata kasi I, for one, is a witness ng serbisyo ng pangkalusugan ng kabata. Nakita ko po yun. Ngayon naman natutuwa ako dahil bubuksan na muli. So may makakatulong ang siyudad ng Maynila sa pag-deliver ng mga programang pangkalusugan. So, malugod ang pasasalamat at pagpati ko kay Congressman Amado Bagaching. Palakpakan naman natin siya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tomats, sa iyong magamat wala ka sa pwesto, patuloy mo yung inaalala ang iyong mga kadistrito, iyong pinaglingkuran ng matagal na panahon. Ganon din sa ating Congresswoman Crystal Bagaching, na busy ang ating Congresswoman. Siya na po ang direktor ng ating turismo sa Maynila. Ang ating minamahal na si Amanda. Amanda. Pero mas kilala siyang Crystal Bagaching. Palakpakan natin. Lumalago ang turismo. On the way nga kami dito, ang pinag-uusapan namin, yung mga senior citizen na bagong hire na tourist guide sa Intramuros. Sa pakikipagtulungan ng dalawang gobyerno, national government through IA and city government through Crystal Bagaching. Now, andito ang ating pinakamaganda distrito niyo rin. Bakit ang mga babae sa 5th District magaganda? Pero yun yung Vice Mayor yung pinakamagandang Vice Mayor sa buong Pilipinas. Vice Mayor Chi Atienza. Parang katulad ng mga nanay dito, may asin pa. At ang ating mga kusyal na dito ngayon, mga kayong lima, yan po yung ating mga kusyal. Sa aking mga nanay at tatay na nandito na excited, one, dudugtungan ko lang yung good news sa inyo, Widomans. Maraming salamat sa inyo, ibinalik niyo ulit ako na alkalde. Yung pinagawa natin na bagong ospital ng Maynila, may isang partikular na departamento doon na pinagawa natin nung una pa lang na termino natin. Ngunit kung nawala ko, hindi ito ginamit. Binili po natin yung mga makina na yun.
Napakamahal. Talagang hindi nyo maisip na kaya palang bilhin nyo ng lokal na pamahalaan. Ngunit hindi nagamit. Noong tayo pinakabalik ng July, pina-operate po natin muli. At doon, nagkaroon ng pagkakataon for the first time in history ng Pilipinas, the only local government unit, ito po'y aktual sa buong Pilipinas na may cat lab. At yung cat lab na yun, ang ginagawa po nun, taas ang kamay ng maraming minahal dito. Konti lang minahal nyo. So, ibig sabihin, sa sobrang daming minahal, nagkasakit ka sa puso. Kasi puro hinagpis ang inabot mo sa dati mong minahal. Buti na lang, sabi nga. Kasi ngayon, nasa ayos na kayo ng pamilya nyo. But, kidding aside, yung cat lab, kaya niya mag-angiogram. Ang angiogram procedure, siguro naririnig-rinig niyo yun, sa pribadong ospital. Pinakamura, angiogram pa lang, sinisilip pa lang yung mga ugat mo sa puso. Kung barado o hindi, aabutin ka na ng 80,000. Minimum. Pag sa private, may kalalagyan ka pa. Ngunit, dahil sa pinigay niyo sa akin pagkakataon, muli natin namuhay at ngayon gumagana na. Ilang dosena na ang na-angiogram natin simula noong July 1 at walang binayaran ang mga taga-lungsod ng Maynila. Zero billing. Pagkatapos ng angiogram, ito yung pinakamalupit. Kasi hindi ko alam kung sino sa inyo mga kailangan. Hindi natin masasabi. Barado puso mo, ugat. Kailangan kang i-angioplasty. Magkano angioplasty sa heart center? 900,000, 700,000. Sa private, 2 milyon, 1.5. Mga nanay ko, mga tatay ko, ang nandito ngayon, nais kong ipapatid sa inyo, noong nakaraang linggo, sa kasagsagan ng krisis, ang inyong ospital ng Maynila at ang syudad ng Maynila ay successfully conducted the first 2 patient of angioplasty. And they are successful. Yung angioplasty po ay may inilalagay na barbula o goma o bakal sa mga ugat na barado sa puso ng tao o sa ugat papunta sa puso. At ang isang operasyon ito umabot ng 900,000 ang bawat isang pasyente. At malugod ko pong ipaalam sa inyo, walang binayaran yung 2 pasyente na yon sa ospital ng Maynila. Maaaring hindi nyo kailanganin, good for you. You're healthy. Pero if umabot sa sitwasyon ng inyong nanay, inyong tatay, mga lolo't lola natin, o kayo man, at least, meron kayong option. 3 na ang option nyo. Dati, 2 lang. Private hospital, at maganda kayo ng milyon-milyon, or heart center. Maganda rin kayo ng dang-dang libo. Ngunit, ngayon meron na isang option. Ang ospital ng Maynila, walang tosgas para sa inyo. Kahit tayo'y gipit, nagsubi ako noong July pa lang, worth 25 million pesos. Walang gagawin yon, kundi bumili lang ng goma. Bumili lang ng mas kilala sa scientific word, stent, para sa ating possible na pasyente. Yan ang bagong inobasyon ng ating bagong ospital ng Maynila. Tapos, sa 16,
yung tulong sa atin ng Malacanang ay i-implement na sa lungsod ng Maynila para sa ating mga manggagawa. So tuloy-tuloy lamang po tayo. Nasabi na ni Amado kanina sa maliit nating kaparaanan kung paano maibsan or tutusin the socio-economic impact nitong krisis na ito sa buhay ng pamilyang Manileño. Di po tayo titigil. Maghahanap at maghanap tayo ng paraan. Makakaraos din tayo. Malalagpasan natin ito. Nakalagpas nga tayo ng pandemya. Totoo ba ng pandemya, walang nagutom sa Maynila? Mas matindi yun. Kasi wala ka ng chicha, delikado pa ang kalusugan mo. Dito, wala ka lang machicha, pero panatag ka, walang threat sa kalusugan ng tao. Kaya, mas magaan ito. Mahirap, pero mas magaan ito. Mas madaling iraos, mas madaling itawid. Kaya po, pumanatag kayo. Ang inyong pamahalang lungsod ay gagawa ng mga kaparaanan kung saan maramdaman ninyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Now, another good news, pero hindi naabutan ng mga anak ninyo. As you all know, we've launched Your Milk. Ito'y gatas to address stunting in the city of Manila and sa data ng DOH sa buong bansa. And we put this kind of program kung saan para sa mga daycare natin magkaroon ng gatas 3 days a week, fresh milk. And this, Your Milk, na pinuprovide natin sa mga anak ninyo at apo ninyo, is now going to be, sino ba sa inyo mag-grade 1 na? Ay, kinder, next year, kinder. Ayan. O kayo, tatamaan nyo na to kasi nagsimula tayo sa daycare na pinatatakbo ng MDSW. 21,000 in 90 days uminom ng gatas. Now, by June, lalawin nga yung programang Your Milk. Hindi na to sa daycare, papasok na tayo sa main school. Kinder and grade 1. May gatas ang mga bata sa lungsod ng Maynila. From 21,000 to 62,000 students of the city of Manila will be served by ng Your Milk to address stunting or nutrition ng ating mga bata sa lungsod ng Maynila. So, malamang ay makikinabang dyan yung anak niyo sa darating na pasukan. Pero another good news para sa Kabaka Daycare Center. Next school year, kasama na kayo sa Your Milk, ang Kabaka Daycare Center. So kung meron kayo isang anak, o susunod, doon man lang, makatipid kayo ng gastusin para sa nutrisyon ng inyong anak. May gatas sa bata, may gatas sa matanda. Malapit na ulit yung issue. Naghahanap na ako pera. Sino ba dito yung mga lolo at lola ko? Tasa ka, mga senior citizen. Tasa ka, I love you. O yan, mga, pasensya na kayo, mga nanay ha. Tatanda din kayo. Darating din kayo dyan. Priority ko yung mga yan. Kaya lang ngayon, dadagdagan na natin yung ating mga chikiting. Gusto ko, manusog. Matibayan mo to. Masigla. Yung inyong mga anak at mga apo. So sa inyo lahat, mga nanay, palakpakan nyo naman ang sarili ninyo. Mga tatay, palakpakan naman ninyo yung mga tatay. O mga bata, taas ang kamay. Mga bata, taas ang kamay. Sabihin nyo, sabay-sabay ha. Sabihin nyo kay Lolo Yorme. May sasabihin si Lolo Yorme. Susundan ninyo ako ha. Tingnan natin. Hi! Hello! Ayan, nakikinig. Ito sasabihin ko. Mami! Mahina.
Lakasan natin. Mami? Daddy? Mama? Papa? I love you. Oh, kiss me, mami, daddy na yun. Ayan. Kasi kahit na mahirap ang buhay mga bata, someday maintindihan nyo ito sinasabi ko. Kahit na mahirap ang buhay, iniraraos kayo ng inyong mga magulang sa inyong pag-aaral. Kaya dapat, mga bata, mag-aaral ba kayo ng mabuti? Pag nag-aaral kayong mabuti, si Yorme hindi na matutulog. Maghahanap ako ng resources. Maayos lang ang mga eskwelahan natin. Magkaroon lang kayo ng magandang kinabukasan tungo sa Diyos. Pipilitin kong maging bahagi ng pangarap ng inyong nanay, ng inyong tatay, na mairaos ang inyong pag-aaral. And the good thing about kung meron ng buti ang pamahalang lungsod ngayon, nakapokus lang ako sa simpleng 3 letra. M, B, N. Ito lang. Minimum basic needs. Ano yan? Housing, education, healthcare, and jobs. Yun lang. Doon tayo mamumuhunan. Doon man lang, hindi ko man kayo mapayaman dahil hindi ako Lotto outlet. Pero, yung pamahalaan, the goal of the city government is pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao sa lungsod ng Maynila. Yan ang commitment ko sa inyo, mga nanay, mga tatay, mga lolo at lola. I will do my best in our own little way as city government to continue to invest sa ating mga batang Maynila. So that whatever frustrations that we have o frustrations that we have na naranasan natin sa pamahalaan, huwag na nilang danasin pagdating ng araw. Sila man makakita ng maayos na gobyerno kumakalinga sa kanila pagdating ng takdang oras na nasa hustong tulang na sila. So muli, to the proud parents, family, congratulations to each and every one of you. Isa na lang ang request ko, malakas na palakpak. Yung mga volunteer natin sa Kabaka, palakpakan natin sila. Tayo naman kayo. O sabay-sabay. Thank you. Isa pang malutong na, thank you. Thank you for your service, your initiative, and dedication to help the city government to do such noble activities and programs for our community. Thank you. So mag-iingat kayo, mga lola mo. Inom kayo maraming tubig, ha? Sa Maynila, pahabaan na ng buhay ang mga matatanda. May cake, may allowance, may gatas. O tapos, yung ating health center, pinalalakas ko yung mga basic maintenance. Para lang gano'n maging malusog kayo. Mag-iingat kayo sa mga batang Maynila, sa inyong lahat, ngayong hapon na ito. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos tayo. Makakatawid tayo. At pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.